Hello people! Wait, 1, 2, 3, smile and Merry Christmas sa lahat. Kahapon, ang lunch ay macaroni in bechamel sauce. Dalawang pack ng pasta yung niluto ko dyan kasi yung amo ko sabi dalawahin na Pyrex yung pagluluto ng macaroni kasi yung kapitbahay namin nung nakaraang linggo ay nagbigay dito ng spinach pie ba yun? Parang spinach pie na binigay. Kaya naman, meron silang Pyrex dito at pangit naman pagka iisuli doon na walang laman. Una kasi noon ay nagbigay kami ng chicken vegetable soup at yung sambusa kung naalala nyo yung upload ko. Kakapanganak pa lang ng kapitbahay namin kaya nagbigay si ate, yung amo ko. Yung mga Pyrex, yung mga warmer na nandun sa kanila, isasulit dito may laman. So, ayun, nag-give back sila ng parang spinach pie na nilagay din sa Pyrex. Kaya, yung Pyrex nila na naiwan dito, nilagyan na naman ni amo. Kaya, ayun. Habang nagpapakulo tayo ng ating pasta, nagluto naman tayo nitong ground beef. Ginisa lang yan sa sibuyas, bawang, maraming kamatis, sinilagay na yung ground beef. Yung inad ko dyan, ground beef pa rin yun na luto na. So, 2 plates na ground beef yung ginamit ko and then asin, paminta, tomato paste, yun lang yung nilagay ko at mixed spices. After na boiled yung ating pasta, set aside muna natin. Gawa muna tayo ng bechamel sauce. Dito yung gamit ko ay powdered milk talaga pag ito yung luto. Pero pwede kayong gumamit ng liquid na milk, fresh milk or kung anong liquid na meron kayo. Powdered milk, 3 tablespoon ng all-purpose flour, 3 tablespoon din ng cream cheese spread. Optional naman yun, parang yung ikaw. Yung tubig naman dyan, 10 cups. Pero kung fresh milk or kung anong liquid milk yung gagamitin nyo dyan, full fat milk, i-skip nyo lang yung water at replace nyo ng liquid na milk. Sa pampalasa naman ng bechamel sauce, asin, paminta at naglagay ako ng broth cubes. 10 cups na water yun nilagay ko kasi nga 2 Pyrex. Pag isang Pyrex lang, 5 kalahati or 5 cups ng water sa isang cup ng powdered milk. Tapos, 3 tablespoon din ng 3 tablespoon ng all-purpose flour. Para siya mag-thick, ilutuin natin yun ng mahinang-mahinang apoy until mag-thick. Tapos, ilagay na natin dyan or ibuhusan natin sa macaroni and then, nag-iwan ako ng konting bechamel sauce para pang toppings natin mamaya para saucy. Then, nag-add ako ng butter dyan sa macaroni and bechamel sauce para dagdag linamnam. And then, i-arrange natin sa Pyrex yung kalahati ng ating macaroni. Then, ilagay natin yung ground beef na niluto natin sa kamatis at tomato paste. Tapos, naglagay tayo ng sauce na nakaseparate kanina. And then, naglagay tayo ng cheese. Pwede naman yung walang cheese muna dyan dahil magtapa tayo ng macaroni, yung natirang macaroni. Tapos, naglagay na tayo ng extra din na sauce. Yan yung kinamin ko na mag-iwan ng extra sauce para creamy and saucy. And then, naglagay tayo ng maraming mozzarella cheese. I-bake natin yan 400 Fahrenheit ng mga 15 to 20 minutes until mag-set lang yung bechamel sauce sa macaroni. And then after 15 minutes or 20 minutes, ibobroil natin yung apoy na sa top until mag-golden brown lang yung top ng ating macaroni. Yung isa niyan nga sa kapitbahay na tumawag si amo, sabi malate daw sila ng dating. So ako ay sabi niya ihatid ko na lang daw after na broil. Malate lang dating si amo so nag-alala siya baka mag-lunch na yung kapitbahay naming pagbibigyan kaya ako na yung naglakad. Kapitbahay lang naman talaga as in dikit lang na bahay. Kain tayo, ito din yung lunch namin ni Belle.